Good evening, magandang gabi po sa ating mga regular na taga-subaybay, tagapakinig, at mga kapanalig. Sabado na naman ng gabi, alas 7 hanggang alas 8, dito sa Senior City Kwentuhan, brought to you by Education Network, Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, at Philippine Rural Reconstruction Movement. Biruho nyo, nagsimula ito 2020, pang-anim na taon na tayo. At Wow! mula po noon, Congratulations! mula po noon ang inyong co-host ay ako po si Ed De La Torre at itong katabi ko. Tita Girly. Pero paminsan-minsan ho, simula last year, alternate, no? Kasalit naming co-host ang team naman ng PRRM, si Kai Santos at si Berna Osorio. Starting next week sila, next Saturday sila naman, salitan kami. Malay nyo, baka in the future, itong ating guest rito, magiging kasalitan na rin na co-host natin. Anyway, ang amin pong guest ngayon ay special at ang topic ay special kasi matagal na namin magkakilala, nagkausap kami. Ay, sabi, tama-tama, sa Sabado, ikaw ang guest sa kwentuhan. So, ngayong gabi po, ang ating special guest ay si Meth Jimenez, Mirna Hernandez Jimenez. Pero Meth ang pagkakilala namin sa kanya po, taga Mindoro, tulad ko. Matagal na kaming magkakilala at siya ho ngayon ang General Secretary ng Sarilaya. Kaya welcome, Meth, at pakibati sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat na tagapakinig ng Senior City. Qualified po ako dito kasi ako ay nag-70 last year. At member din ako ng INET kasama yung Sarilaya. Kaya familiar at saka parang pamilya din ng Senior City. At saka nandito kami ngayon, naka-base kami sa PRRM, second floor. At komportable po kami. Kaya madalas kami mag-interact ng ni Kuya Ed. At na swerte, patatlong guest ko na to. Yung una, yung tungkol sa eyepiece, yung pangalawa yata, tungkol doon sa mga artworks ko. Yung dalawa ni Girlie, tama. Yun. At ngayon ay natutuwa po ako na pag-uusapan natin ng wellness o yung isa sa mga programa namin yan sa Sarilingap, isa sa mga pillars ng program, yung Sari Ginhawa. Mamaya po ay babanggitin ko at nagkaroon kami ng pagkakataong mas ipaliwanag ito kasi itong Sarilingap ng Sarilaya ay talagang pinagsama-sama po yung karanasan niya sa loob ng 30 taon na, no? So, ngayon ay naka 30 years kami last year. At Millennial na ang Sarilaya, 30 years. So. 3 dekada, no? Magsimula tayo sa diskusyon nga ng Sarilaya, So, yung next slide ay ipapakita natin po at mag-usap si Girlie. Ako'y tagapakinig na lang kasi i-stop ko lang yan. Ayan. Sige po, kayo. Okay, sige. Ikaw, Girlie. Met, pakilala mo ng husto ang millennials na Sarilaya. Ito pong Sarilaya, binuo ito ng mga aktivista nung panahon ng martial law. So, mga karamihan sa kanila ay miyembro din ng Makibaka, no, yung mga nagbuo nito. At karamihan din ay galing sa academe, lalo sa UP. At may mga ilan-ilan na mga leader na talagang napasama sa mga founding congress nito. Hindi ko na nakita yung founding congress nito, pero ako in particular ay na-recruit ako sa Sarilaya noong year 2000. Kasi nag-umpisa akong mag-Manila base 1998. Panahon napunta ako sa Bantayog ng mga bayani, no?
So, isa sa mga sinulat kong nomination ay yung mga taga Mindoro. At doon ko nakilala ang Sarilaya sa project ng Journey with Heroes sa Bantayog ng mga Bayani. Nag-isip actually si Ate Girlie ang isa sa mga nakausap ko rito, na pinakita niya mag-honor tayo ng mga women. At may dala-dala siyang isang folder galing sa TFD. So pinaglalagyan niya ng mga check yung mga babae 'no, na nandoon. Parang natatandaan ko pa mga 300 names yung nandun, sa folder na yun. In fact ano, isa yun sa mga tinignan ko uling folders ngayon kasi nag-interest din ang Sarilaya dahil ang Sarilaya ay currently ay convenor ng ano at sila ang nagbubukas noong National Women's Month na tinatawag naming Purple Action Day every March 1. So inisip namin ang dulo nito ay honoring naman ng heroes kaya at ginawa na namin yon sa Sarilaya ano kaya yung unang-unang Heroines Night ay dun ko nakilala yung Sarilaya kasi naakay ako dun sa mga biography na kailangang ma-research ng mga kumilos. At natatandaan ko naglagay pa tayo ng gawad sa mga buhay ng bayani, Kaya Mm. meron pa tayo nung honoring na mga buhay pa sila, i-honor na natin sila hanggang buhay pa sila. So, nung year 2000 ay dun ako mas napaloob sa mga activities ng Sarilaya at sa research ito para sa Bantayog. Kalaunan ay nag-occupy ako ng leadership position siguro 2014. Nung time ng 2014, may health program na ang Sarilaya, May mga tanim-tanim na rin sila, may herbal at actually inabutan ko na yung kanilang farm school. Nag-farm school sila, sa Nueva Ecija, Mhm. sa Palayan City. Meron dong parang 1 hektarya, part ng 3 hectares na land reform ng isang leader namin. Pero nakipag-ugnayan ito dun sa tinatawag na local organization sa Nueva Ecija, yung ILAW. Karamihan dun sa ILAW ay miyembro din ng Sarilaya. Ano, at mukhang old-time partner ito ng mga local government units dun sa ano sa Nueva Ecija. At yan nga pong ano, yung Sarilaya ay well, siyempre, socialist, eco-feminist ang kanyang framework. Pagbubuo niya ng mga development agenda. So, madali namang ipaliwanag kasi may direction naman ganito ang ating mga kahit ang gobyerno, no, yung Education for All kasi nakabata ito sa social justice program. Kaya yung health in the hands of people, education for all, yan yung mga programa na nilalatagan din ng Sarilaya at sinasamahan. At syempre, ecology-based environment at yung entry point ng Sarilaya sa herbal gardens, yun yung mas environmental activity niya na mas marami dahil nagko-compost, recycling, yun yung mga ginagawa niya lalo sa lokal. At yung mga halaman ng butika, Met, gusto ko lang banggitin. pioneer nila yon. Alam mo na lang, Met, gusto kong banggitin kasi kanina po nagkwentuhan kami briefly ni Met. Sabi nga niya, ang pasok niya, siyempre, bagamat alam niya ang issue ng kababayan, pero mas ang pinanggalingan mo, maliban nga sa Bantayog, ay sa environment, ano, ang daladala mo, no? Although Earth Day, di ba? kasama ba tayo sa Earth Day rin, Met? Oh, Earth Day, nag-secretariat yung sa Pasig sa Earth Day. Doon pala, Pasig. Sagip-Pasig ka nga pala. Oo. Oo. Oo, galing ako sa Pasig tapos kami yung every Earth Day nagpo-pluvial, Mm. ah, at ka-network natin yung Earth Day dahil andun yung mga naalala ko meron pa tayong Firefly Brigade for clean air. So kami nasa clean water, no? Tapos meron din tayong mga networks na ano, Eco Waste Coalition, may Gaya. Ang convener originally ng SPM ay Green Network, sina Bon Hernandez. Tapos hanggang nag-spin-off na siya at ni-register siya bilang SPM. At syempre, ang honorary namin ay ano, si Ming Ramos dahil yun ang kanyang ano pet project niya yung Pasig River.
So, pero ang kakaiba sa Pasig River Project, ito ang kauna-unahang community-based river rehab Mhm. na ecosystem approach. Kaya tapos ang kagandahan din ng kanyang movement building, puro locals. So kung anong yung kasing Pasig River, 407 barangays yan eh. Lahat Oh. ito may tributaries at saka may may Buhay pa mga ba channel na water. buhay pa ba yang mga barangay sa sa Ah. Pasig Actually, River? binalikan namin yan sa Sarilaya. Yun yung advantage ko. Kaya pagka may mga mobilization dito sa NCR, madali ako makahanap dito. Nandiyan lang sa QC, Tatalon, sila Tatay Ben, itong Santa Ana. Kasi yan, 8 cities yan eh. Isa lang ang munisipyo dyan, yung Pateros. Mhm. Kasi hindi city ang Pateros, sa 10 barangay yun eh. Siyam nga ata eh, siyam. Pero lahat yun, waterways na mga barangay. Kaya kabisado ko ang NCR pagdating sa mga lagusang tubig. Mm. Nag-pilot kami with GMA7, yung Save Diliman Creek, at ang ginamit ko dyan yung Bokashi, para linisin yung mga creek sa UP, sa Diliman, hanggang Loyola. At nakita mo talaga yung mga informal settlers. Ang Mhm. dami nila, grabe. Ang isang sa akin dyan, notable dyan, karamihan sa kasama namin sa Pasig River, women. Sina Hmm. Nanay Basyon, iba-iba kung mga pinanggalingan. May Lovers Club, may Parish Pastoral Council, pero pinag-iisa namin sila sa agenda ng River Rehab ng Mhm. Pasig. So, ang familiarity ko talaga, kaya nung inoffer sa akin yung Sarilaya, lalo na yung leadership, nag-isip ako talaga, sabi ko, aaralin ko pa yan eh, kasi reproductive health, yung mga ganon. Ang mga familiarity ko talaga nasa environment. Mhm. Yung solid waste, nag-technical working group pa kami sa clean air, hanggang dito sa clean water. So yung Trinity environmental laws, Mhm. gagap namin yan dito dahil lagi kami nasa network. At marami pa ring network hanggang ngayon na buhay pa. At yun din ang binalikan ko. Nilagyan ko ng mga gender program, nilagyan ko ng organizing ng women. Kahit nga yung sa atin sa probinsya, Oh. yung sa Nauhan, Oh. binalikan ko yung Mahal. Ang dami ko pala pinanggalingan ng mga network. So Mm. nababalikan ko siya. Si Tapos Metro sa mga na-introduce. makinig, ako'y taga Nauhan at siya rin ay taga Nauhan. Pero noon, Ako, kailan ba yun ay may NGO rin po sa Nauhan noon, ang pangalan ay Mahal, Mahal. na ang kasama ho dun ay ang inay at si Met ay nandun. Ngayon ang sinabing so, binabalikan niya, ano. Gusto ko lang yung nabalikan bago tayo pumunta sa main focus sa wellness na banggitin mo rin na, okey nandito ka, aktibo sa iba't ibang bagay, pero ngayon nakatutok ka at isa yun sa pag-usapan natin well, tumitira ka na ngayon balik sa Calapan o sa Mindoro at, mm, siya pa-shuttle-shuttle Mm. sa pagitan ng Mindoro, Maynila at iba't ibang lugar sa Pilipinas, 'no? Hmm. Kailan ka ba nakakatuwa ulit po yung parang tumutok sa Mindoro na mas malalim-lalim, ano? actually, bumalik ako ng Mindoro dahil sa init. Nga Ah, Hindi dahil sa oo. COVID. Dinala ko yung BMZ project. Ako Oo. yung nag-national at saka nag-project coordinate nun. Tapos dun sa process ng mga networking dun sa project, Hmm. ay ang bilis nga nakapag-MOU agad ako dun eh. Yung unang salpo ko dun kay Governor, nakipag-memorandum of understanding ako dun sa 4 na project area. Although nasa first district lahat yun. Hinahabol nga ako ng mga taga second district, bakit daw wala kami doon. Yung pala, meron na palang German doctors na project ang BMZ doon na Oh, ginagawa ng ideals. So ideal. sila yung nagre-rehistro, civil registry yung kanila sa mga IPs. Oo, Ang yan. galing nun kasi yung umuupo na ako ngayon dun sa kanilang yung council, advisory council ng mga IPs. Mm. Nandun ang health sa program ng IPs dun sa council. Pero impressive yung output ng ideals dahil
nung tinatanong ko kung ilan ang natapos ng registry nila pagdating sa civil registry ng mga katutubo, yung provincial level, parang 3,000 lang. Ay, Nag-phase out na ngayon. Exit conference na yung in-attendan ko last time sa Ideals kasi 3 years din lang ang project nila. Kasabay siya ng INET ano, na binigay ng DMCA. So, nagulat ako. Ang nai-rehistory nila, community-based. Tapos nakapag-develop sila nag-iwan sila ng mga trained na mga tao doon, ng mga mangyan, kung paano ituloy yung mga program. And they were able to capture 18,000 Wow, na na mangyan. narehistro nilang mga mangyan. So, meron na yung civil registered na mga mangyan. So, malaking problema kasi yung invisibility ng mga katutubo Lalo ngayon, puro ayuda. Kailangan mo pangalan. Kailangan mo, no? Kaya yung pagpapakasal, ang malaking bagay. So, yung output nila, impressive para sa akin yun, na kasi tayo naman, sinama ko na rin si Kuya Ed, hinila ko siyang bumalik doon para yung PRRM mag-engage din doon sa zero illiteracy program dahil advocacy ni Kuya Ed yung education, At kaya ang tingin ko, second year niya natapos kami ng second cycle last year. Third cycle na niya ngayon, 3 taon. Hanggang 2028 yung aming parang special program cycle dun sa project. At ito ay totally mata-turnover ito sa local government. At awa naman ng Diyos, nagawa na natin yung ordinance. Na-approve na siya, napirmahan na, nalagyan ng budget. So may budget itong 3 million a year. Permanente na yung ating mga ibang teachers doon na nakuha natin yung first cycle at saka second cycle niya ngayon. Tinitingnan natin yung mahuhusay para sila yung maiwan. At kahit na job order pa siya, sigurado na yung sweldo nila, hindi na hahanapin. At tuloy-tuloy ngayon yung program ng literacy at saka innumeracy program. Kaya ang tingin ko malaking bagay yon. Isa din yun sa At ang opening din dyan yung INET So, kaya nakita nila yung education. Inayos lang talaga natin na tuldukan naman natin yung illiteracy kasi lumalabas 70 to 80% pa rin ng illiterates Sa mga sa around 100,000 na mga katutubo na nasa Oriental lang So hindi natin pinag-uusapan ng Occidental. So kung buong island ang i-cover ng program, maganda sana ma-spearhead din ng INET yun. But we're taking special ngayon doon, nakakontra kami doon sa program, yung sa Rilaya in particular. Kasi yung lahat ng teachers doon, sa Rilaya. Sila yung mga professionals ng IPs na women at merong gender lens kaming nilalagay. Lalo na yung issue ng health. pasok tayo dun sa paano nyo binubuo at operationalize ang wellness kasi napaka-broad ng ganyang topic at ang mga tao nalilito rin ano ba talaga yung wellness? Is it Oo nga, akala nila, curative o ano? yung kasi akala ng mga tao nung una pag wellness, parang spa. Parang magtatayo, parang Zumba. magtatayo kami ng spa. Ganun, kasi karamihan sa wellness na nandiyan, nagpo-proliferate, mga spa ang versions. Hindi naman talaga looking into, yun yung kanila, may, Creation. so parang, Aspect. mahirap naman kami hindi naman kami para spa, So, yung wellness program ng Sarilaya, dun sa 4 na binabanggit natin sa Sarilingap, isa yon. At lahat nito ay stand-alone naman. Pwede kang pumili kung anong programa ang gusto mong patindigin. Kung pwede mo naman sama-samahin, okay lang. Yung dito sa Mindoro, actually, sineryoso namin to right after COVID. Dahil ang tingin namin, dahil sa krisis sa health, yung tertiary, napakahirap makipagsabayan ang mamamayan. Hindi sila, lalo na nung yung unang surge ng COVID.
napakaano nun, ang dami talagang naubos nun at nalagas. Pati mga experts natin sa health work, mga doktor, humuhusay pa man din. Versus Pero nakita namin, punong-puno ang mga nagpapa-vaccine ba ang mga mangyan? Nagpa-vaccinate ba? hindi. Hindi. Marami sa kanila hindi. Anong kinalabasan? Nagkasakit sila? Hindi, meron din namang na COVID. Pero yung si Gob, nakakatuwa din. Si Gob ay nagpaayos ng mga hospitals na talagang may mga special wings para sa mga IPs. Sabi niya nung unang nakita niya yung unang mga hospitals ng IPs natin, ng mga wala daw mabubuhay dun sa itsura at sa dumi. Parang, pero pinaayos niya, inayos niya talaga, maganda. Tapos, originally, yung usapan namin nung unang inintroduce namin yung Sarilingap sa provincial government, ang una naming inisip ay i-landscape yung mga hospitals. So, may mga malalaki pa silang mga yard at saka mga frontage at para ma-familiar din ng mga tao na nandoon, ano. So, yun ang una namin. Pero, ang isusunod namin ay siguro yung Nauhan. Pero, sinwerte kami dahil ang binigay sa amin ng City Mayor ng Calapan ay ang Bulusan Park. Ito'y parke talaga. Nature's Park, 5 hectares at malaki. Tapos, may zoo itong nakaputol dun sa dulo pero mukhang aalisin na daw ni Mayor at Dito mahirap na daw lang i-maintain. yung Bulusan Park kasi yun nga, para makita ng mga tao, ano ba yung items na mahalaga sa wellness program ng Sarilaya. Anyway, Yung, mo na lang kasi yeah, yes, yeah. nakuha ko yung slides na pinadala mo. Sabi mo nga, Mm. yung slides ay presentation sa mga seniors. Kaya appropriate sa senior city kwentuhan na yung program na sabi mo nga ang pangkalahatan ay sarilingap. Ano? Sarilingap. Opo, Tapos sarili sabi nga. nga ni Demetrito, lahat naman tayo tatanda, Mm. maraming pagbabago. Kaya ang wellness ay hindi lamang gamot, kasama na nga rin pati Zumba. Pero mahalaga. Tapos ipapasok nga natin bilang pasakalye yan, yung binanggit ni Metpo na ang overall program ng tawag nila sa sa wellness Sarili-lingap. ay Sari Lingap. Lingap. Yan, Oo, pati which is paliwanag. nurturing. To nurture wellness, yan. So ito pong programa na ito ng Sarilingap ay actually community-based. Kaya naglilinang ito ng mga kakayahan ng mga lokal na kababaihan. Karamihan ay lokal, ano. At syempre, empowering yun eh. Pag alam mo kung anong gagawin mo at kaya mong desisyonan ng mga bagay-bagay, lalo na pag may kinalaman sa health at saka sa environment. So, bakit health at environment? Kasi yung issue ng food, wellness, style, nag-originate din sa food. No? So inumpisahan na namin yan dahil meron din naman talaga kaming mga active campaigns doon sa clean air, clean water, tsaka good soil, ano? Lalo na yung solid waste management. So, hindi mahirap. Kaya isinama namin ito, yung Sarilingap ay meron ng kauna-unahang ginagawa ng karamihang kasi nag-originate din kami sa rural na mga women. Mas marami kaming rural women, no? At karamihan sa kanila ay mga magsasaka. At dahil dyan, pinopromote na namin noon pa yung organic farming, no? At sila na rin ang gumagawa ng sarili nilang compost, pinapractice yung mga companion ah, plants, para natural ang parang yung hindi ka nagagamit ng mga pestisidyo, no? At doon sa Bulusan Park ay sa laki nito, inuna naming i-landscape na lang muna siya ng halamang gamot. So, ang entry point lagi ng mga Sarillayans ay halamang gamot, no? At yung paggamit nito ng tama. So, matagal-tagal na rin sila, marami na rin silang trainings na ginagawa. Kaya itong mga halamang gamot na ito, itong nasa Bulusan na naka-landscape ng halamang gamot, nilagyan din namin ng nursery at meron na itong 170 plus na collections
na local yon, no? Galing lang ito doon. Although nag-attempt kaming maglagay ng hindi local, hindi talaga agad mabuhay, ang hirap buhayin. So may mga lavender kaming dinala galing Baguio. O yung mga mint, nako, ang hirap buhayin. At least yung mga rosemary, nabubuhay siya. Pero napakadami pa rin andun lokal, ano. So, ayan, may label yan at kung ano ang gamit. At ngayon, nag-uumpisa na kaming mag-print ng mga monographs kung saan ito gamot. Para madala sa mga kasi hindi naman lahat ng mga women ay meron laging YouTube, although may mga may mga may mga social media na laging ganyan. So we decided na Tagalog ito, na naka-monograph, tapos i-distribute sa mga chapters. At yung Calapan City, 62 barangays yan. Highly visible na kami dito at aktibo kami sa maraming activities ng Calapan dahil sa mahabang panahon nawalan kami ng funding, at nung nakabalik kami, mas komportable ako na dalhin ang pilot sa Mindoro. Pilot na hindi basta pilot, pero yung yung pwede niya talagang pwedeng may revenue, pwedeng may pagkakakitaan ng mga kawimen nandoon. So sa 62 barangays ay active kami sa 55. Meron itong mga chapters. So, at ngayon yung 24 ng January, pag-uwi ko, ay General Assembly citywide na yon. So, pipili na sila ng a-attend sa People's Council, official rep yun. So, partner ng project na to ang People's Council, no? At sila yung mga nagtutulak ng legislative agenda sa local. So, hanggang barangay level. At kaugnay dito sa Sari Binhi, ang makikita mo dito ay seed banking. So, yung mga membro ng Sarilaya sa mga chapters, imbis na mamimili kami sa procurement, binibili namin yung pinupunla ng mga local. So, yun ang nilalagay namin sa nursery. At kung minsan, yun naman kailangan ng mansalay, dauhan, bulalakaw. Dito naman nanggagaling. Kasi central repository ngayon ito ng halamang gamot. At very soon, this year, maglalagay kami ng mag-train kami ng magtutur at para ipaliwanag itong mga halamang gamot na to. At mag-uumpisa na rin. Mga ilan na skamo ang halamang gamot na Nasa kasama nandito po. sa inyong parang nursery at seed bank, ganun? Sa local po may 170. Madami-dami na rin. Dami-rami, Oo. Ano yun, hindi yun yung, siguro may mga tigdadalwa, may tiglilima, may 10, merong 50, depende. Pero pinaparami namin siya talaga. At ang nagdadala na nito, every weekend may mga dumadating dito. Meron kaming yung adjacent na barangay dito, yung Bulusan, yung nakapirmahan natin nung nagdumating ka, Kuya Ed. So sila yung nagshi-shift sila every weekend para bukas Sunday yung Bulusan ay may clean up tsaka repair tapos repotting. So may dala rin silang mga bagong halaman. Hanggang buong year na to may budget pa ako for procurement. So binibili ko ngayon yung mga tinatanim nila sa mga bahay-bahay nila, napaparami nila, dinadala nila sa nursery, yung binabayaran ng Sarilaya. Hanggang maparami, hanggang mapadala pati yun dun sa iba. So, imbis na mamimili ako dun sa iba, yung budget namin sa procurement ng seedlings, binibili namin sa community. So, yung mga community, nagre-raise ng kanilang mga seedlings. At meron din talagang mga buto, as in collections ng mga buto. Iniisip naming maging kampanya yan sa schools. So, parang every Friday, may mga bata na magsasubmit ng mga buto. At papalitan namin ng mga lapis, papel, parang exchange. Pero yun ay in progress yung wala pa kami sa mga schools eh. So, inisip din namin
sa pagpo-promote nitong ating mga halamang gamot, tsaka yung ang dami, bawal na rin naman talaga, isang school order na yung hindi ka pwedeng, ano tawag dito, hindi ka pwedeng mag-junk food sa mga canteens. So, gusto namin mag-replace, mag-umpisa kami sa mga juices. Yung mga ipatikim sa mga bata yung mga lemongrass, yung mga pandan, yung mga juices na natural na kini-create namin. Actually, isa yun sa mga promotions na pinag-uusapan namin ng city. Pwede rin kaming maglagay ng mga juices na to sa mga terminals, no? Para yung mga drivers, yung mga healthy drinks. Kasi puro asukal na yung mga ibang juices. Oo. Kaya tingin namin, May kahit food isang color. galon lang, yung Oo. 2 container, 500 pesos lang kasi yung isang container ang value. Ang cost, yung isang container na blue, na may faucet, yung 500 yon. So, every event namin dyan, ganyan ang aming mga juices. Tapos may mga cups na recyclable. So, sabi namin, pwede tayong mag-appropriate ng 2 container at particular day para libre lang yon. Tapos may konti tayong mga may stand doon. Tapos pwede pumirma yung mga tao kung para malaman namin kung gusto naman nila. Si part doon yung survey kasi ang hirap ng shifting, yung transitional taste at diet ng mga Pilipino. Tapos lalagyan natin ng promotions. So mag-a-assign kami, yung aming gender-based violence na program, may 4,000 yung mga tricycle drivers. 4,000 yan nakarehistro. Sa Kalapan lang yon, no? 4,000 plus. Iba pa yung mga bus at saka iba pa yung mga jeep. So tricycle pa lang, 4,000 ng mahigit. So tinitingnan namin mga particular terminals yan. So promoting this, pwedeng isa ko yun sa pwede naming palagyan ng budget, whatever. Mura lang naman yun, 1,000 isang So, yun yung mga isa. So sa Sari Binhi, meron itong nursery, meron itong promotion at saka landscaping. So, ini-introduce na namin yung landscaping nito sa city. Nasaan yung mga public spaces na pwedeng i-introduce ito para alam din ng mga tao. At meron din kaming portion ng mga trees. Yung mga, sa agroforestry kasi, kasama yung mga yung ating mga cherry, mga berries. Lahat ng berries natin, anti-cancer, no? So, kahit yung aratilis, gamot yun sa diabetes. Tapos, meron tayong mga, ang tawag dito, yung ating guyabano, kahit yung ating, ang dami nating mga puno na, halamang puno na medicinal, no? Kaya, yun, isasama natin yun dun sa silang. Kahit yung mga kalamyas na yan, ang dami niya. Kahit yung ating mga katuray. So may mga seedlings production tayo talaga na gagawin ganun. Lalagyan talaga natin ng mga budget. At isa sa mga binabantayan natin, hopefully ngayong February, si Gob ay pipirma sa isang executive order na naglalagay ng halaman ng butika sa lahat ng barangay. So that's a pharmacy garden in all barangays. At least yung mga bata, lumaki sila na alam nila na ito'y gamot. Hindi naman lahat ay gamot. Gamot na pagkain din. So, Kasi yun yung Kasi meron dito, FDA, yung Food and Drug Authority, sabi ng mga kaibigan kong food tech, napakahigpit niyan. Kaya pag branding natin ng mga halaman, pwede nating ayusin na mas pagkain muna. Kasi pag binigay mo na yung panggamot, papasok na diyan ang ang FDA. At yan, actually, napakahirap niyan. so, ang entry point talaga, hindi naman kami commercial. Home remedy siya. So, talagang tsaa, tapos mga juices, food talaga. Tapos salad, yung mga ganyan. So, doon sa Importante kasi yung branding at saka yung transition from taste.
Kasi talo Mm. tayo sa junk food, eh, lahat ng chain dadaanan mo. Yung weakest link dun kapag binrand mo agad na gamot mahihirapan tayo kasi ang mahalaga diyan anuhin muna na pagkain siya at healthy na Maganda yun. yun. Actually, ganun naman talaga ang itsura natin ngayon, puro pagkain. At ang isa pa ay itong mga pagkain na 'to ay meron ding ginagawa tayong nagpo-produce na rin tayo ng mga dried malunggay, Mhm. pulverize na rin 'yan, Mhm. isinasama natin sa mga soup, kahit sa sorbetes. Mhm. Walang lasa pero masarap. Mm. Sa Nueva Ecija marami na kaming mga pulverized na na malunggay, kalabasa, tapos marami kaming dried na kalamyas. So, Mhm. ang tingin ko kailangan lang yung mga taong sinasabi nila ay marami na ring namimili kahit nga itong ating kasi isa din sa mga kasama ng advocacy natin yung ma-declare ng mga cities at saka ng mga munisipyo yung mga organic farms na cooperator at may subsidy sila na ilalagay para yung transition ng ating mga magsasaka hindi lugi. Nagbibigay din naman talaga sila ng ayuda tapos sila rin ang namimili ng bigas para sa mga ay taon-taon naman talaga may baha, may bagyo at talagang namimili sila. So, yun yung isa sa mga nilalabi natin sa kanilang long-term plans na kumbaga kada munisipyo kaya ba natin ng 100 hectare na organic farm. Pero wala pa yang EO. So, kailangang ilabi mo pa talaga yon. At wala tayong ready na pesticide. Halimbawa, yun, hindi ready yun. Hindi ready. Kahit nga yung bagsakan nila, nung pinag-uusapan namin, sabi namin paano ba yung bagsakan? Paano makikinabang doon? Hindi basta dadalin doon. Kasi, kaya kumikita yung mga trader, pumupunta sila, mapasok sila sa mga liblib na lugar. Doon sila namimili, murang-mura. Oh, may dalang sasakyan yun, tapos abutan yun. Pero kung ang magsasaka natin ay wala pang sasakyan, uupa pa, at hindi pa sigurado kung sila may bibili doon, at kung sila pa ang magtitinda niyan, baka mahirapan. Yun yung isang pinag-aaralan naming mabuti, kahit sa mga gulay, at kahit sa herbs, kasi ang isang in demand, yun lang ginger, Mhm. ang Luya. taas ng requirement, at ang mahal din. Sili, Mhm. kalamansi ngayon, balik-balik na uli sila sa mahal. Kaya ngayong magsa-summer, siguro kailangan mga mechanisms ng link, market forward, backward, saka nasan sila. Kasi sabi ko, kahit may bagsakan tayo dyan, wala tayong mekanismo paano siya makukuha sa mga magsasaka. Ang mga mangyan, sinong magbabayad sa mga mangyan para ibaba yung kanilang produkto? Mga mangyan, itatambak lang nila yun dun sa harapan ng school at saka sa harapan ng isang bahay. Dadating dun ng trader, kukunin lahat ng saging na saba. Yung iba itinatawid pa ng ilog. So, ito yung yung kailangan din pagdating dun sa ating mga program, kailangan yung mga vital link at saka mechanics ng programa malilinaw. So, palagay ko naman maaayos. Ang mahalaga, meron na. Kasi sa merit yung isang bagsakan Oo, yun. Baka yung mga co-op, Mhm. pwedeng yung mga co-op ay mag-active na sila ang kumuha. Mhm. Pwede rin ganun. Dito naman sa Sari Ginhawa, may nakahanay na ring trainings. So, mga training sa, halimbawa, yung acupuncture, nakapartner kami sa INAM. So, yung INAM ay nagpadala sa amin ng modules at saka ah, parang meron silang 3-day na basic at meron silang 3 days na advance. Paano itong gamutan sa integrative at saka traditional. So, napadala na sa akin. So, anytime first quarter, mga 4 na trainings in every quarter, panimula.
So, may mga captive audience naman kami, si Gov interested na yung lahat ng BHW niya meron. Pero ang interest namin, yung munang chapter namin at maging practitioner kasi community-based yun eh. Ngayon, kung popondohan ni Gov yung training, wala naman akong problem. Pwede namin gawing twice in every quarter. First and second district. Kung gusto niya, yung 15 days, yung 15 municipalities, including the cities. Pero siguro Kuya Ed, ano na yan, after election. Oo, dapat. Yung after election na. Dito sa wellness, kasama dito yung yung binanggit ni Ate Girlie, yung mga feeding program kasi nutrition. May mga nutrition program ito. Tapos kasama din sa wellness yung promotion ng breastfeeding. Tapos may mga training ito ng infant massage. Tinuturo sa lahat ng nanay. May maternal, primary healthcare talaga to eh. Meron Lahat pa kayong may na-train na kayo na lactation mentors kasi isa yan sa skill na natutuhan namin sa loob ng ELF na kahit hindi ka pa nanganganak at kahit ikaw ay single o ikaw ay lola, pagdating sa pangangailangan, halimbawa, nagkaroon ng disaster, hindi makapagpa-ano ng suso ang mga nanay dahil nawalan sila ng bahay, kailangan silang mag-evacuate. Pero nung panahon ng Yolanda, tinrain ni na Ines, no, sina Nanay Ines, Arugaan, lahat ng mga mentors nila na ang tawag nga ay lactation mentors. Nakapagpasuso ang maraming nanay na hindi nila akalain na dahil do'n sa training na binigay sa kanila, lahat ng kababaihan sa loob ng isang evacuation center nakapag-lactate. Na-save nila yung maraming mga sanggol from malnourishment, no, from hunger. At kami mismo sa ELF undergo kami ng training ng lactation. Pero siyempre isang beses lang kami nag-aral, so hindi pa kami nakakapag-produce ng milk. Pero na-prove na ng arugaan, kahit ano pa ang edad mo, kaya kang turuan para mag-lactate at depende rin sa kinakain mo. Kaya yun isang napakahalaga sa wellness and reproductive health. Yung lactation ng mga nanay, no matter what happens, disaster or not, they will lactate. Kasi ang dami ngayong mga modern problems ngayon. Yang isang sinasabi ng mga nanay, kailangan na ako magtrabaho, kailangan ko nang iwanan ng sanggol. At kahit anong gawin ko, walang bumabalik sa aking pangangalaga. Hindi ako makapagpasuso, wala akong gatas. So sabi nila, hindi yun totoo. Hindi Pwede pwede. talaga? Na-prove na nga nila Hindi lang kinalaman. Oo. Kaya tagal-tagal ko na. Although, nag-breastfed ako. Saya ng training kasi nung in-undergo namin yan, kasama nga yung 3 lalaki ng ELF eh. Si Ed lang ang absent eh. Hindi ko na sasabihin kung sino-sino kami. Sinabi ni Ines, hubad! Naku, tawa na kami lahat. Sabi namin, naku po, chested kami, hindi yan kailangan, sabi ng aming mentor. Tapos yun nga, nakakatawa yung mga steps kasi may mga pangalan driving me crazy. May massage May massage, i-rotate to the left, i-rotate to the right, mga ganyan. Basta masaya ang kanyang training. Tapos, ang nakwento nga nila, ang karamihang naniniwala dyan yung mga middle class women. Kasi nga, dahil working women sila, they need to lactate very fast. So, tumatawag sila ng tulong sa mga lactation mentors. At sabi nga ng mga nanay, wala silang hinihindian hangga't kaya. At ang Quezon City, yung milk bank nila, ni Joy Belmonte, ang nagsimula dyan, yung Arugaan. No? Magandang i-partner rin, no? Yung city mismo, meron na silang na-establish na milk banks. Tapos kahit mga celebrities, nagdo-donate sila ng kanilang milk. Tapos yun nga, pinoprovide lang ng Quezon City, once naka-register na yung nanay na yan ay manganganak, ipoprovide na nila ng access to the milk bank. So,
Tapos pag minsan nga sinasabi na nila, "Oh, galing kay Ann Curtis yan, milk yan ni ganito, ganyan." Pero sabi nga namin, "Wag na, privacy matters na lang yan. Sabihin na lang na this milk came from the most healthiest women na nagdo-donate." And yun, it's a Pero magandang project yan, maganda. Maganda. Kasi Ah, isa yan sa binanggit ko kay Gobe, kasi 'di ba may 1,000 days para Oo, dun sa yun Sunday. sa UNICEF. breastfeeding. Required Oo. yan ng UNICEF. Oo. Batas na yan ng UNICEF. Pinartner kami ng UNICEF dun sa sa program na yan. At dinala ko yan sa Cavite. So, doon namin dinala sa Cavite. Tapos, ang isang maganda, ituloy siya dito sa provincial. Kasi Oo. identified lahat ng nagbubuntis at saka mga Ang saya niyan 'pag magkakasama na yung mga nanay tapos sabay-sabay sila mag-aral, kasama pati yung mga tatay kasi Paano yan? Kakasilipan. hindi, Diyos ko naman 'pag naman nagpapasuso ka talaga ilalabas mo naman ang suso mo. Importante na maintindihan nila na walang balakid sa pagpapasuso. In fact, may pamangkin nga ako hindi siya makapagpasuso, so tinawag ko yung si nanay ganito, oh, in 3 hours nakapagpasuso siya. So, it's a question lang talagang yung mindset ng mga nanay na stress na sila na ang sakit na raw kasi nga kinakagat na raw nung bata kasi wala ngang lumalabas. Ang sabi nga ng mga mentors, simple lang po yan, kailangan po muna i-relax, ganyan. Tapos yun nga, minamasahe nila at tinuro nga nila parang 6 na masahe yun, natawa kami ng tawa, ganyan. Pero may diet rin. Siguro, anong kakainin? Oo, Anong ang diet? kompleto naman. bumili ka. Pero Laging may check. importante diyan is the attitude na you can breastfeed your baby. Yung iba nga hanggang 5 taon. In fact, pumunta ako dun sa crèche nila, nag-part-time ako na yun nga, nakita ko yung mga nanay na mentored, dalawa-dalawa yung baby, pareho nilang pinapasuso 'no, lalo na yung mga nag-iiwan Ang ng mga galing naman. takbol nila. So, ang sabi nga nila yung tamang hawak at saka relax yung nanay. So, importante na nare-relax yung nanay at nawawala yung stress niya na, "Naku, wala ata akong tuyong-tuyo na ata ako." Yun. So, yun ang inaayos muna nung mga mentors, ganyan. Sige. Okay. Yung Maraming. idadagdag ko lang dun sa Rigan Hawak, Ate Girlie, this year ay may infra kami ngayon dun. Gagawin ng Sarilaya yung reflexology walk Oo. sa park. So, yung portion dun, Kuya Ed, na pababa dun papunta sa tulay na may open space dun, i-de-develop siyang reflexology walk area. So, this year lalagyan siya ng patting area tsaka dadagdagan yung kung saan puwedeng wellness. So, isa yon, although may iba-iba pa na tinitingnan na mga modalities na puwedeng ilagay after training. So, hindi lang ang tingin nga namin hindi lang kasi yung ibang mga nandun na medyo bata-bata pa at saka mga poetic, mga cultural, parang ang gusto nila kasi nag-offer ako ng kasi itong si Grace Udal, if you know her, Oo, siyempre. ah, lagi namin babaylan namin sa Pasig, nag-offer din siya ng yung moon dancing every full moon. So, moon dancing every full moon, it's a ritual night for women, uh, uh, to embrace nature, heal, may konting meditation, may sound healing on full moon. So, si Hiyas nagyo-yoga at nagme-meditations, yung wife ni Anak Ro. yan. So, ang tingin ko, bumili rin siya ng mga equipment for the sound healing, so mga sound. So, I think we can explore that sa mga special features ng wellness hub. Hindi siya purely, it's really all something to do with relaxing, meditating. Sabi nga nila, may mga stages, may alpha, may beta, whatever, na pagdating sa energy. So, sabi May ko, mga sige, studies tuloy natin. in fact, may mga current studies ngayon na music,
kills cancer cells, no? Pero nasa initial stages pa lang, tinitingnan nila lahat ng klaseng music. Ang nakuha nila, classical music, no? Pero yun nga, parang nasa clinical stage pa sila. Pero sa maraming culture, lalo na dun sa mga nagyo-yoga at saka nagze-zen, mahalaga yung musika, no? At kailangan nating malaman ano-anong klaseng frequency at anong klaseng music ang bagay din sa mga iba't ibang Sige, sitwasyon. pero Meron ano lang, sa dito inyong dalawa, ang haba ng kwento. Oh, We have 10 minutes to go, kaya dapat tapusin natin ito. Akala ko oh, kulang ang matutunan idudugtong natin, nga, sobra-sobra pala. mabilisan lang. May dumating sa aking communication Oh, na pinagte-train kami yung sa Rilaya dun sa ancient medicine na parang ancient medicine na ginagamit natin ngayon sa modern diseases. Na talaga daw, talagang documented siya, may evidences that you can naturally heal, yung most serious illnesses, ay, wow. Ah, oo, at ano yan, mga heart diseases, autoimmune, pero mga ancient na hindi naman mythical, pero ang sabi niya, related sa energy. Para din yung binabanggit mo, may kasamang music, may kasamang rituals, na wala kang gagawin kung hindi i-condition mo ang sarili mong gagaling ka. At may mga exercises yung ibibigay, yun lang ang gagawin mo. There's no other thing, but you just have to tune yourself to nature also. Parang may gano'n, relax, alis ang stress. Hindi, kasi kahit daw ma-diagnose ngayon, maligyan ng mga curative na Western medicine, hindi naman nakaka-survive. Kakaunti. Kung halimbawa, makasurvive ka ng first 2 years, third year, hindi ka balik. na rin sigurado. Ayun. May mga gano'n. So, ang tingin nila, mas maganda pang mag-develop talaga ng mga wellness stations ang tawag niya. And actually, community. Kung meron daw community, kasi ang isa sa mga pinakamataas na factor na nilalagay niya, yung social interactions na positive. So, sabi ko ba, maganda yun, okay lang. Kung community-based kami, community-based naman kami talaga. And in fact, healing missions kami nung EJK period. Yung mga kawimena namin na nasa ganong mga teritoryo. So, we have to access them na, sige, usap-usap tayo, meditation, kahit lang yung wellness na 3, pwede kang pumiling bentusa, pwedeng magpa-acu, o pwede ka ring whatever you choose. So, yun, Ano pa? napakadami. Summary. Ito na Yan. ang huli mo eh. Oo. Kasi So, tama yung community eh. Yung sa Alibukrod naman natin, this is really putting up chapters. Yung combination ng may solid kami na nagiging chapter ng Sarilaya. Sa 15 women, you become part of the local chapter sa barangay level. If you have 3 barangay levels, qualified na at pwede ka nang mag-municipal level hanggang mag-provincial at mag-citywide. So, maganda kung lahat ay meron. Pagka hindi ka naman makabuo ng chapter, we call them collectives, hanggang 5. But you can also decide kung gusto mo magpa-event, kahit 5 lang kayo, kahit hindi kayo full-blown na chapter. It doesn't stop you from doing what Sarilaya is doing as a chapter. Walang ganon, no? Ine-entertain pa namin ngayon yung now we also have Kilos Lila. Yung Kilos Lila is the first attempt ng Sarilaya to go into women in politics and governance. So, ang mga miyembro naman dito, kaya nga yung mga nandun sa People's Council, lahat daw sila sasama dun sa Kilos Lila kasi Oo, pwede. mga individual organizations yun. Kaya lang sabi ko, okay naman po kasi ang kagandahan nung Kilos Lila, yung pagpasok niya, pinondohan ito ng WeEffect. So yung WeEffect, pinamiyembro niya sa Kilos Lila yung lahat ng national partners niya. And we have, as of now, 13 na national partners ng Kilos Lila na pwede naming ikut-ikutan. Lalo ngayon, ang nakasalang sa Kilos Lila hanggang sa electoral ay
voters ed, kasama itong mga agenda natin. So parang ang weak dahil ang daming ayuda politics ngayon at saka yun na talaga, mag-unite man lang tayo sa agenda para dahil wala nga daw women's vote, mapalabas naman natin ang women's vote na may command tayo pagdating sa interest ng mga kababaihan, lalo ng mga batang babae. So yun yung sa aming buklod na pinakahuli. And we also have enterprises, no? So yung ating Sari Unlad, yun yung mga kabuhayan. Yung kabuhayan sa sa mga produkto. Kung gusto mo halamang gamot, pero pwede namang hindi halamang gamot. Basta may kabuhayan ng ating mga kababaihan at hindi ka naman talaga magiging politically empowered kung wala kang economic base. Yun naman ang natutunan natin. Kaya ang tingin namin, kailangan sinupin din natin yung ating mga economic issues para meron din tayong mga pagpapasyang matitibay. Kaya ako yung minsan, kahit nga sa mga abused children at saka sa women, hindi makaalis sa mga abusive relationship na walang economic power. Sige, kasi Last 5 last minutes. 5 minutes, no? Parang i-synthesize natin, katasin natin, ano ang pinakang nag-e-energize sa mga kababaihan sa kanayunan para kumilos, no? Kahit anong sabihin mo sa kanila, kahit wala silang pera, wala silang status sa society, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, paano mo sila napapakilos? Ano ang nagtutulak sa kanila para itaas ang kanilang kamalayan? Yung karanasan ko siguro sa organizing, although ang pinanggalingan ko naman talaga church group. Sa Kiro ako sumama eh. At yun lang sa progressive movement siguro sa Kiro ako mas talaga at hanggang sa dulo yun ang mga naging kasama ko. At yung mga kasama ko uli ngayon, mga Kiro yan eh. Yung matitibay din naman sila talaga at nakakatuwa na si Ed nakasama pa namin sa PRRM, ang isang natatandaan ko talagang kahit hindi mo pa naiintindihan yung mga deep-seated social issues, sisterhood is so important. Yes. Yung paano ka makisama, it's really relations. How you relate with your comrade, with your sister, with your colleagues. Ugali dapat ang nahahasa, behavioral eh. You keep relation kahit meron kayong hindi pinagkakasunduan, di ka naman disagreeable. O you can disagree, pwede o hindi ka disagreeable. Pero ang isa kasing natutunan ko talaga, pwede kang magsabi ng hindi maganda, pero hindi mo sinasacrifice yung relation niyo na inaalagaan mo, na hindi kayo mag-aaway dahil merong hindi magandang nangyari. So pwede namang sabihin mo, makasama mo, at ako ang tingin ko, kaya kong yun ang kailangan mapaghusay ng mga lahat ng nasa organizations, how to relate sa kapwa nila mga kasama sa org. Not necessarily ang galing mo, intellectually, naaaral yun eh. Pero yung behavioral skills na pang-organization, pang-community, kakaiba ang klase ng training na dapat mong daanan. Immersion is very important. Pag di ka naka-immerse sa mga tao, kaya siguro matitibay din yung mga iba because dumaan sila sa ganun. Hindi katulad ngayon na pag nag-CCO, nauwi sa opisina. Wala na. Hindi yun sa libro nakukuha. Ang gaganda ng mga trainings ng mga dinaanan ko. Kahit paano ka makipamuhay, mga gawaing bahay, hindi mo, kung ang nanay ay hindi makapag-alaga ng bata at hindi mo ay sasabayan mo ng pag-aalaga ng bata para makausap mo siya. No? Sasabayan mo paglilinis ng bahay, hindi na natin ginagawa yun sa karamihan. Para talagang ang relasyon ay akala mo ay nag-uopisina na mayroong project na ginagawa. It doesn't work that way. So kahit maikli ka lang sa lugar, doon sa pinupuntahan mong community, lalo kami community-based. Dapat may sarili tayong inaaral kung paano ang community-based at area-based program at paano
magpanatili na mahal. Yung iba pa yung deep-seated social justice. Mm. Nararamdaman nila yun eh. Kung makaka-relate sila doon dahil ikaw ay kaisa nila, kailangan ma-feel nila yung oneness. I Oo. think that's too important. Yun. Ako tingin ko kaya mga nagtatagalan ang mga relasyon dahil may mga ganong mga tao na nag-aalaga ng mga relations. And I think that also energize kasi sharing din yun. Pag na-energize ka, may bagong idea, you share it with them. Tapos may kasama kang nagtatrabaho. And I think nagawa ko yan for a time and so many times, na kahit na walang pera, pero kaya ninyong makagawa ng paraan. Sa training naman natin, pag pinapunta ka sa lugar, wala ka naman talagang baon, doon ka pa nga magpapasulpot eh. Alam mo, ang ganda-ganda ng training na yan para sa akin. At yan ay, ang tingin ko, kaya hindi ako natatakot kung walang ganito. Dahil kaya mo magtiwala kung anong dala-dala mo. At Sige. kaya ka nilang pagtiwalaan. Sinasabi ko nga doon sa mga kasama, huwag niyong masyadong isipin kung ano ang pera. Si Senator Salonga nagsabi niyan sa akin ha. Sabi niya, ang isipin mo lagi ay meron kang noble cause. Money comes later. Pag Okay. nakumbinsi mo sila na may noble cause ka, kasi yung Journey with Heroes, walang budget. Sabi namin, paano ko kaya ito? Present to them the noble cause. Money comes. Mhm. Ang pakahusayin mo ay paano mo ibebenta ang iyong kosa. Sabi ko, oo nga, tama din naman yun. Na may napapatalon nga tayo sa patag, hindi oo. Ay, totoo din naman yun. At yun ay pwedeng-pwede. Okay. So, Stuck na at marami na tayong napag-usapan. Siguro dapat may second episode Oo, pa ito. dapat. Kapag bumubulaklak na ang mga tinanim natin sa kamalayan ng mga kababaihan. Lalo na kamalayan sa talaga. Marso. Lalo na sa Marso. Ang kababaihan ay dapat ladong magpaimbulong. Sa Oo. Sige, target natin mga oh, Marso, yun naman. yeah. Ang series naman ng Mm. ang Women's. Pero maganda Sige, yung concept mo ng, although feminist ang term niya, sisterhood. Sinabi nga Sisterhood. ni Girlie, sikuloy Pilipino, yung pakikipagkapwa. Kapwa. Yung hindi ka lamang fly in, fly out, or dahil Parachute. sa project or what, na-establish yung relationship Mm. sa iba't ibang level, lalalalim. Mm. Pero totoo, kung minsan tayong activist, napaka conceptual agad, linya, laman, konsepto. Mahalaga yun, no? We should not, pero yung idea ng Belittle. relationship na hindi pwedeng i-fake yun eh. Mm. You spend time, maunawaan, may exchange. I think mahagang ending message yun mula sa kay Met, no? Kaya maraming salamat, pero kay Girlie ang closing nito. Ang mga kababaihan, magyakap tayong lahat. Hindi ba? Ang tunay na pagmamahal ay nasa tunay na pakikipagkapwa. Okay, Ayan. thank you. pakikipagkapwa. Sabi nga nila, hindi ko naiintindihan yung imperialismo, feudalismo, kung ano-anong ismo na yan. Basta't siya'y mabuting tao, siya hindi ko iiwanan. So, diba? Okay, galing, galing. Okay, on Walang that note, iwanan. maraming salamat po kay Met. Ako, yaman ng usapan, no? Marami pa nga dapat Oo nga, anyway. So muli po, maraming salamat. Dito nagtatapos ang ating episode 3, third pa lang this year, sa 2025 ng Senior City Kwentuhan on the theme Women and Wellness with our special guest, si Meth Jimenez. Maraming salamat at sa ating mga sponsors po, Education Network, na pareho tayong linked, senior sa panahon ng COVID. Mga seniors na tayo lahat. Oo, Lapis Siso Channel, mahalaga, sinagari yung music, and then Philippine Rural Reconstruction Movement with an emphasis on building local sustainable communities. At Next Generation, ang ating teke ngayong gabi, nakatulong natin para mangyari ito ay si JM. Maraming salamat, JM. At maraming salamat sa inyong lahat. Maghintay po kayo sa susunod na Sabado. May kasalit naming co-host si Kai Santos at si Berna Osorio. Hindi ko pa alam kung anong topic nila, pero maraming salamat po, and I'm sure it will be interesting. So maraming salamat muli, Met.
Hanggang sa susunod, enjoy the weekend at, sana maganda yung trip mo patungo sa Cavite na magbubungkal kayo ng lupa para magtanim Mag-aararo. ng herbal. Oo nga, hindi na natin nabanggit pero Ay, maganda wala, rin ang marami pa. Pag Oo. maganda na yung landscaping. Okay. Okay. Sige, Salamat maraming po. salamat, JM. Tapos Oo. na kami.